Hi, kumusta mga kabayan? I'm back. Welcome back to my YouTube channel. Matagal-tagal na rin akong nawala, pero ngayon mag-update na ako. Sa ngayon ay tahimik ang lahat. Mag-update lang ako kung ano ng sitwasyon dito sa lugar ng pinagtrabahoan ko, ang Israel. Pero bago natin pag-usapan yan, mag-intro muna tayo. Ceasefire. Anong ibig sabihin nito sa mga Israeli? At lalong-lalo na anong ibig sabihin nito sa mga Pinoy OFW na nandito nagtatrabaho sa Israel? So welcome lahat sa aking mga kaibigan na nandito sa YouTube, mga subscribers at mga followers ko. Ay ngayon ay nakangiti na ako at medyo masaya na rin dahil sa pagbabago dito sa Israel. At ngayon, ang lahat ay naging normal na. Babalitaan ko kayo. Last November 27 ay nagdeklara na ang both side ng Israel at Lebanon, Gaza, para sa ceasefire. So, tahimik lahat, wala mo nang palitan ng putok, pero napag-alaman ko rin na may mangilan-ngilan din na pag-atake, pagpaulan ng rocket ang mga kalaban. Hindi ko nabanggitin kasi masilan mga kalaban. So, pero kahit papaano naman ay nakakatulog na ako. At nung naranasan ko nung birthday ko, November 23, ay nag-day off ako, ay nabutan kami sa mall ng pag-sirena. Ibig sabihin lang ay umaatake na naman ang mga kalaban sa pagpaulan ng rocket. So, nasa mall kami, agad-agad kung naisip ang aking alaga, kasi ang aking alaga ay nag-iisa lang. Wala akong relevo para sa kanya. Kasi kaya pa naman niyang gumalaw, basta may pagkain lang akong iniiwan sa kanya. At by the way guys, ang aming day of day to are 24 hours. So, talagang the following day pa ako makabalik sa aking work. Nag-alala talaga ako sa kanya. So, ang nangyari, ang pagdating ko dito sa work, Saturday ang aking off. Kinabukasan Sunday ng hapon ay bumalik na ako dito sa work. At ito ang aking nadatnan, nabalitaan sa aking mga kapwa ko ditong kasama dito sa nursing home, kung saan dumapo, saan bumagsak ang mga debris ng rocket na na-intercept ng IDF dito sa Israel. So, kahit ganun ba na-intercept pa nila, pero meron pa rin talagang nabagsakan ng mga debris ng rocket na pinapaulan ng mga Hezbollah. So, pangalanan ko na tuloy. So, ayan. So, makikita nyo guys, dito lang pala, kaya pala ang lakas ng pagsabog. Kahit nasa mall kami ay narinig namin ang lakas ng pagsabog at pagyanig ng buong building ng mall. Kasi dito lang pala ang tumama sa amin. Ayan. Kung makikita nyo yan, ayan ngayon yan ang isang buong building na natamaan ng debris ng rocket. Ngayon, inayos na nila. Tinanggal na kasi hindi na talaga matirhan. Mga kabahayan yan guys. Parang mga apartment style. Ngayon, ayan. Yan ang nabagsakan, kaya ngayon inayos na nila. At 1 week before ako mag-birthday guys, ito rin ang tumama sa amin. Walking distance lang to sa lugar namin. Mukhang tinamaan yata yan dyan banda guys. Kasi ang usok kanina. Ayan. Ngayon ko lang nabidyohan kasi dinala ko pa yung alaga ko para makita lang niya dito. Ayun, dyan nagmula yung usok malaki. Oh. Tsaka kanina ang lakas-lakas ng pagsabog. Nag-siren dito. Tapos yan, biglang sumabog na. So, confirm pala guys na yung nangyari nung gabing yun ay tinamaan din ng mga debris. Nabagsakan din ng mga debris ng rocket, yung nasulog na yung pinakita ko sa inyo. Na talagang nagliyab yun ay naapula naman din kasi may dumating agad na mga bumbero. At salamat sa Panginoon guys na walang nasawi. Within 10 minutes pag narinig na namin ang
siren, agad-agad kaming tatakbo sa tinatawag naming mamad. Kaya safe kami doon. Ang nadamis lang ay ang building na natamaan. So, ano bang ibig sabihin ng ceasefire para sa aming mga OFW na nandito sa Israel? Unang-una, syempre back to normal na. At hindi na kami kabado na lumabas pagsakay ng bus kasi baka mayroong suicide bomber or di kaya abutan kami sa labas ng racket. Hindi namin alam kung saan kami magtatago. At ang lahat ay wala ng pangamba sa sarili namin at normal kaming makagalaw sa ayon sa gusto namin at lalo na makapag-celebrate na kami ng Christmas. May party na kaming aatinan kasi open na lahat ang establishmento. Hindi kagaya noon na may mga mangilan-ngilan na restaurant na medyo nagsara, mayroon namang yung mga apektado talaga nagsasara. At dito naman sa Haifa, open pa naman sila. Kaya lang, yung talaga ay mayroon tayong kakaibat na pag-iingat din. Kasi nga, nung time na yun na panipaulan ng mga rockets, ay hindi natin alam kung saan babagsak yung mga rocket. Hindi naman sabihin ng rocket na doon ako babagsak sa iyo, di kailangan talaga na mag-iingat. At ang pinaka-importante sa amin ay hindi na uwi sa repatriation. Although meron naman talaga nagsiuwian, yung mga hindi talaga kinaya, talaga nagpapauwi na silang kusa. Pero marami naman sa ating mga kababayan dito na nagstay pa rin at nakipagsapalaran pa rin dito sa bansang Israel, gaya ko. So yan lang guys ang aking update sa araw na to, Monday, December 9. Update na ako kasi ang tagal-tagal ko na hindi nakapag-update sa inyo. At salamat sa panonood. Kung nakaabot ka sa hanggang sa minuto na to, ay maraming salamat. Ang masasabi ko sa iyo, salamat sa pagsuporta. At kung kayo bago sa aking YouTube channel, maaari na pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Every time ako mag-upload ng ating bagong video ay ikaw ang mauuna. Maraming salamat at kita-kits tayo ulit sa susunod ko na video. Bye-bye!